Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright. Sa tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At ngayon ay pag-uusapan natin mga babayan, no, ang video galing dito sa channel ni John Reps. Ayan mga babayan, no, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni John Reps, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at i-subscribe at suportahan natin ang kanyang mga video uploads. At ito nga, no, sabi nga po niya dito mga babayan, no, nagsipag-alisan na mga investor sa China, bagong carrier ng India laban sa China. Xi Jinping nag-alala sa pag-alisan ng mga investor. Aalamin natin yan mga babayan, no. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe po dyan sa ibaba. I-click na rin po ang notification bell at paki-like na rin po ang ating video, no? Alright, so huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Nag-aalala na ngayon ang presidente ng China na si Xi Jinping dahil sa nararanasang exodus sa China o pag-alisa ng mga foreign investors sa kanilang bansa. Nako po. Ayon sa ulat, tuluyang humina ang demand para sa Chinese goods dahil ang mga dayuhang kumpanya ay patuloy na naglilipat ng mga bahagi ng kanilang mga supply chain sa ibang bansa. Maging ang palitan ng mga estudyante at pagbisita ng mga turista ay bumagsak na rin. Maraming dahilan, ngunit umiikot sila pabalik sa dalawang pangunahing dahilan. Ang ekonomiya ng China ay nananatiling mahina at ang mga dayuhan ay hindi na nakadarama ng ligtas sa bansa, pinansyal o personal man. Maging ang bilang ng mga mag-aaral na pupunta sa China ay humina na rin. Kung dati, taong 2019 ay mahigit 11,000 na mga Amerikano ang nag-aaral sa China, ang bilang na iyon ay bumagsak na lamang sa 350 ngayong taon ayon sa US Embassy sa China. Noong nakarang buwan, inaasahan ng mga tagamasid na ipahayag ng China ang mahinang pagpasok ng mga numero ng FDI o Foreign Direct Investment at maging ang mga pesimista ay nagulat sa nangyari. Ang mga dayuhang kumpanya na nagpapatakbo sa China ay hindi lamang tumanggi na muling mamuhunan dahil ang kanilang mga kagamitan sa pamumuhunan ay ibinenta sa mga kumpanyang Chino at ibinalik ang mga pondo, sinabi ni Nicholas Lardy, isang senior fellow ng Peterson Institute. At hindi lang yan dahil ang mga listahan ng kumpanyang Chino sa mga merkado ng US ay bumagsak na rin sa halos hindi kapanipaniwalang antas. Noong 2021, nakalikom ng 12.6 billion US dollars ang 34 na paunang pampublikong alok ng China sa US. At ngayong taon ay bumagsak iyon sa 468 million US dollars. Ang mga tensyon ng US at China ay bahagyang dapat sisihin na ginagawang mas maingat ang mga pamumuhunan. Isinara din ng China ang mga dayuhang consultancy at due diligence firm na mahalaga para sa mga potensyal na pamumuhunan at dayuhang kumpanya upang maunawaan ang panganib at iba pang corporate at policy factor bago gumawa ng mga desisyon sa pamumuhunan. Oo, tsaka mga babayan, no, maalala natin, marami mga investor po, no, dyan sa China na tila nakaramdam po o nakatikim, no, ng parang mga harassment, no, parang gano'n kasi naririnig ko sa mga balita, 'di ba? May mga pinapakulong sila, 'di ba? Noong Martes ay sinabi ni Vice Premier Li Qiang sa unang China International Supply Chain Expo na sila ay handa na bumuo ng mas malapit na produksyon at pang-industriyang supply chain na pakikipagtulungan sa lahat ng mga bansa. Noong nakaraang buwan, nag-anunsyo ang China ng 24-point na plano upang maakit ang mga dayuhang pamumuhunan at mapabuti ang kapaligiran ng negosyo ng bansa, lalo na sa pangunahing sektor tulad ng tech at biomedicine. Sinabi ng China na palalawakin ito ang mga channel para sa mga dayuhang pag-aayos ng kapital para sa mga karapat-dapat na dayuhang pamumuhunan. Habang ang mga dayuhang pamumuhunan sa China ay patuloy na lumiliit, ang mga opisyal ay gumawa ng higit pang mga overture. Sa kakatapos na APEC Summit sa San Francisco, mismong si Pangulong Xi Jinping ang tumugon sa issue. Anya, papaikliin pa natin ang negatibong listahan sa dayuhang pamumuhunan at ganap na titiyakin ang pambansang paggamot para sa mga dayuhang mamumuhunan. Pagbubutihin din ng China ang mga patakaran upang matulungan ang pagpasok at pananatili ng mga dayuhan sa China.
kabilang ang pag-alis ng mga hadlang sa mga serbisyo sa pananalapi, medikal at digital na pagbabayad. Sinusubukan ng China na pigilan ang pag-alis ng mga foreign investors sa China, ngunit bigo ito, tulad na lamang ng UK na mas piniling lumipat na lang sa Pilipinas. Ang mga problema ay masyadong malaki at ang mga remedyo ng China ay masyadong maliit upang makagawa ng isang malaking pagbabago. Ang kawalan ng katiyakan tungkol sa relasyon ng US at China at iba pang mga bansa ang dahilan kung bakit maraming mga kumpanya ang humiwalay sa China. Walang sino man ngayon ang makakatuklas ng agarang hamon sa ekonomiya ng China. At sa ibang balita naman mga kabayan, ang India ay iniulat na nakatakdang makakuha ng kanilang pangatlong aircraft carrier upang kontrahin ang China. Ang mga analyst ay nagsabi noong Miyerkules na ang kakayahang magtayo ng sariling mga aircraft carrier ay isang mahusay na tagumpay. Ngunit ang pagtatayo lamang ng mga ito ay upang kontrahin ang China. Ang pagkuha ng pangatlong aircraft carrier ng bansa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 4.8 billion US dollars. Pinapatakbo naman ngayon ng India ang una nitong homemade carrier, ang INS Vikrant na sumali sa fleet noong nakaraang taon. At ang isa pang aircraft carrier nito naggawa naman ng Russia, ang INS Vikramaditya. Ayon sa Bloomberg, ang tatlong carrier battle group ay magiging isang pagpapakita ng lakas para sa Indian Navy sa Indian Ocean sa panahon na ang Chinese People's Liberation Army Navy ay lalong nagmamarka ng presensya nito sa rehiyon. Ang India ay nagsasagawa ng mas maraming pagpapatrolya ng mga barkong pangdigma kaysa dati sa gitna ng lumalaking pag-aalala sa tumataas na lakas ng hukbong dagat ng China, sabi sa ulat. Pero ayon sa eksperto militar ng China, ang presensya ng PLA Navy sa Indian Ocean ay hindi nakatarget sa India, ngunit para sa mapayapang layunin at pagbibigay ng mga internasyonal ng publikong seguridad sa mga Nako, sinungaling yung mga yan. Huwag kayo maniniwala dyan, no? Sinasabi nila na hindi nakatuon sa India. Nako, sinungaling yan. kalakal, kabilang ang mga tungkulin sa pag-escort at pag-iingat sa mga commercial sea lane at paghahatid ng humanitarian aid kung saan nakikinabang din daw ang India. Nako. Ang bagong carrier ng India ay inasahang maghahawak ng hindi bababa sa 28 fighter jets, helicopter, kabilang ang French Rafale fighter jets, iniulat ng Bloomberg. Alright, so yung mga babayan, no? Grabe, no? Makikita natin na pati India nagpapalakas na rin ng kanilang depensa, no? Diyan po sa Indian Ocean. Bakit kaya yung Indian Ocean ay hindi naman sinakop ng India, no? Kaya hindi kagaya ng China, no? Sa South China Sea, talagang inangkin nila yung buong, South China Sea, di ba? Ano masasabi niyo dyan mga babayan sa unti-unting pagbagsak ng ekonomiya ng China? I-comment down niyo dyan sa ibaba at atin yung pag-usapan. Alright? So
So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga bago natin subscribers. Shoutouts po sa mga bago natin subscribers. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, It's Mobs TV. Peace. I'm out.